ano ba talaga ang katotohanan? Kasi inamin naman ni Miss Maharlika, and gladly hindi ako yung unang nag-vlog patungkol dito, pero may mga kumontak na nga sa akin. Salamat sa mga nag-send sa akin ng pictures and videos tungkol sa kasal ng ng dalawang prominenteng apelyado sa Pilipinas, the Acuzars and the Aboitiz, di ba? Maraming real estate yung mga Acuzar. Yung Aboitiz ganun din, tapos may mga ano yan sila eh. Like, di ba kilala ang Aboitiz na sa barko yan, di ba? O at saka yes, shipping magnate, and also may mga ano yan sila, may mga electronics, kind of a industrial park, okay? Kung saan nandun yung mga electronics companies na napakarami. Mga talagang ekta-ektarya, acres ng lupain na real estate and whatnot. Thank you, Atilina. So, big time ang kasal na ito. Inamin ni Miss Maharlika na hindi naman pala December 3, no? Kinorek siya na ito ay December 2nd nangyari. Kasi kaya medyo uminit ang eksena. Itong wedding, ito nga, nakatalikod po si First Lady. Ang ganda ng kanyang gown. Mukhang mamahalin, very flowy. Tapos parang bulaklakin. Green, parang nature thingy ang design or what. Tapos flowy yan siya, parang chiffon eh. Or kung anumang material yan, malambot na kapag hinangin-hangin ka. Perfect sa okasyon kasi parang merong, hindi ako sure kung man-made lake ito sa Bataan, Bagak Bataan. Pero parang may sariling simbahan doon, 'di ba? And yeah, ito nga hapon ito mga ate at kuya. So, December 3 ito nangyari. Ay ang Marawi Siege, yung pagpapasabog rather sa Marawi, December 3 din. So, kumbaga, wala ngang statement si PBBM ng pakikiramay. Parang hanggang ngayon, talaga. Hindi siya nagbi-video eh, right? Silipin natin mamaya yung Facebook niya, mga ate at kuya. Hold on. I-ready ko lang yung ating topic. So may mga nag-send sa akin ng picture, and yun nga po, vinlog din ni Miss Maharlika ito kagabi, right? Or kahapon. And kinorek, pinagtatawanan nga ngayon ng mga Ensaymada vloggers si Miss Maharlika, purveyor daw ng fake news, ganyan. Kasi December 2 daw itong wedding, December 3 yung Marawi. Pero sabi ko nga, hindi pa rin natin may aalis na bakit wala siyang ipinapahayag na pakikiramay. Tapos yung kanyang statement, written lang. Kung December 2 ito, di dapat nakapagpahinga na siya. Kinabukasan na yung pagpapasabog, hapon to eh. Ano ba, umuwi na ba siya? Umuwi ba silang mag-asawa from the wedding? Let's say after ng reception, for sure gabi na yung reception, abuti ng gabi, hapon na to katatapos ng kasal. Eto nga po pala yung kinasal. Salamat po sa mga nag-send sa akin ng pictures. Ayan, eto yung kinasal. So yung lalaki yung Aboitiz, yung babae yung Acuzar, anak yata nung secretary ni PBBM sa housing thingy. Ayan, ang gaganda ng nung parang mga ilaw-ilaw, like parang street lights yan, di ba? Kamukha nung pinagawa ni Yorme Isko dyan sa Manila. Tapos ang ganda-ganda nga nung tulay ng Maynila. Tama ba? Na parang ang dating parang Italia yung dating, di ba? So ganyan. Tapos may simbahan, mukhang bagong gawa. And katabi doon banda sa rightmost corner yung reception naman, parang may resto. So December 2 daw ito. Thank you Jean I. Sherler. Really appreciate it. So, where was I? So hindi nga totoo, hindi accurate yung na-vlog ni Miss Maharlika kasi ang sabi niya December 3. Ito ay December 2 daw. Kinorek ng mga Ensaymada vloggers. Puntahan natin yung mga Ensaymada na umaatake kay Miss Maharlika mamaya. Minsan pag-usapan natin yung katotohanan sa kasal. So ito nga po, yan yung wedding. And then, ito yung picture na nandun si PBBM at ito si Ma'am Shi, yung naka-green, nakatalikod. Ito yung mas malinaw, yung mas malapit na picture. Yan, may man-made lake, tapos parang meron pang parang kind of a cart, yung green na parang food cart or something, na parang may mga drinks doon, siguro isa-serve sa mga umaten, ganyan. And then eto rin yung mga shinare to ni Miss Maharlika, sinend rin sa akin. So salamat po sa nag-send. Hindi po ito puting ahas or mawinyan lang nag-send sa akin ito eh. Ito yung mga pa-fireworks kinagabihan. In-upload daw December 3, sabi ni Miss Maharlika. Kaya December 3 yung interpretation niya siguro. At saka ganun din yung binigay sa akin na na info, yung date. Tapos binigay din sa akin yung address, ganyan.
Eto pa, may isa pa. Ayan, yung cart, yung simbahan. 'Di ba? Yun yung cart na yon. O, dito sa Labella. Ito yung cart, ito, yung green na to. Yung parang cart na may drinks. Yan. Yun yung cart na yon. So, ibig sabihin, totoong umattend si PBBM at saka si First Lady. Kasama rin daw si Sandro dyan, mga tatkuya. Okay, ang katotohanan ay simple lang. Totoong umattend siya ng wedding. Ang hindi lang accurate sa vlog ni Miss Maharlika ay December 3. Pero kinorek niya kaagad. Nag-vlog siya agad, right? Kanina. Kinorek niya yung vlog niyang yon. Alright, hold on. What else? Pero, ang point ay, December 2 ito nangyari, itong wedding, itong okasyon, December 3 yung pagpapasabog, and then, December 5, sa kanila sinabi na may COVID, right? Si PBBM. So, December 3 ng umaga, for sure, tapos na siya, di ba? Tapos na yung wedding. Kung kinagabi, ano ba, nagstay ba sila? Pwede kasi mag-overnight malayo. Unless, hindi nila feel yung venue. Presidente to, for sure, may helicopter. Pwedeng umuwi, right? Pwedeng umuwi. I-open ko lang yung, hold on. Okay. Page ni First Lady. Magalang ako ha. Baka gurgurin ako. Mahirap na. Di ba may oplan gurgur di umano? Can you confirm, mga yawa na may oplan gurgur? Okay. So, ano ba ang nangyari? After ba nitong event, umuwi sila or nagstay sila? Presidente ang bisita, mga tatkuya. Bigatin ang kinasal, for sure. Baka may mga itong Hacienda de Acuzar, kung ano nga daw itong pangalan nung itong venue. Sandali ha, check ko ha sa message. May nag-message na kasi sa akin. Excuse me. Wedding ng anak ni Secretary of Human Settlement Urban Secretary Jerry Acuzar, December 3. So mali yung date na binigay sa akin. Pinorward lang actually. May iba pang pinanggalingan. Morning ang Marawi bombing. Afternoon ang kasal ni Jelly Acuzar at Rafa Aboitiz. Location, Las Casas de Acuzar in Bagac, Bataan. Las Casas. So mga kabahayan. Ganon. Church Santuario de San Jose, wedding reception, La Bella Teodora. Mukhang iisang compound lang sila or iisang area lang, 'di ba? Kasi katabi lang yung simbahan eh. Nandun lang yung reception pa, nandun lang yung reception banda doon sa may parang inumin na cart na yun, whatever, drink cart or whatever that is. So, malayo ang venue, baka may mga neighboring hotels, baka itong mismong Las Casas de Acuzar na yan ay merong mga, right, may mga hotels din sila doon, right, may mga villa para sa mga bisita, kasi Bataan yan, kung feel ng iba na, ano ba ang December 3, weekend, right? December 3 yung bombing linggo, itong wedding, Sabado. So, weekend nga. Sabado ng umaga, may ganap-ganap si PBBM doon, tawag doon, teka muna. Umaga ng, dali, open natin. Baka nandito naman sa timeline ni Ma'am Shi, yung December 2. Umaga kasi may event, di ba? Office of the President Family Day. Okay, baka nandito rin yan sa page ni Madam. Okay, December 4, December 4, Lunes to, Lunes. May mga panunumpa, kung ano man yan. Lunes. Busy-busy ang First Lady, daming ginagawa. December 5, turnover of donation, blah, 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 yada, yada. 3 days ago, Family Day. 3 days ago lang, late mag-upload ang ating First Lady. Ito yung Family Day, di ba? Ito ay Sabado ng umaga. Sabado daw ng hapon yung wedding. Di ba may concert si Bamboo? Anong oras yung concert ni Bamboo? Open ko ha. Hold on a second.
Nag-concert si Bamboo sa Malacanang. December 3. Eto posted by whoever that is. December 3. So, yung concert ni Bamboo ay linggo? Or baka late lang nag-upload? Ay, late nag-upload kasi umaga. So, December 2 and 3 yung family day. December 2 and 3. Right? Ito nakalagay nga sa post. Ayan December 2 and 3. Sabado at linggo. So, yung concert ni Bamboo, anong araw? December 3 yung mga post ng iba. Ito din. Special guest Bamboo, may fireworks. Ibig niyong sabihin, wala dyan si PBBM, nasa kasal na? Ganun ba yon? 5 days ago. Sabado ng gabi yung concert. So, ito sa concert ni Bamboo, wala si PBBM dyan? Kasi December 2, nasa kasal Or umuwi. After nung wedding, umuwi sila? Anong nangyari talaga December 2? Ano ang katotohanan? December 2 na umaga, family day. Tapos kinagabihan, concert ni Bamboo. Ayan. Rock icon Bamboo ang bisita ng Malacanang, ang guest ng tawag doon, yung guest artist ng Malacanang. So sumaglit lang si PBBM at si First Lady sa wedding. Ganun ba 'yon? Hindi natin alam kung nagstay or baka umuwi para manood ng concert ni Bamboo. Now, December 2 and 3 tapos na yung ganap. 3 ng umaga yung pagpapasabog sa Marawi. Bakit hindi nagbigay ng statement? Yun pa rin, doon pa rin tayo babalik mga ate at kuya. Kung December 2 ito, tapos December 2 ng gabi may pa-concert sa Malacanang ni Bamboo, malamang pumunta si PBBM unless nagstay sila dito. At pinabayaan na yung mga staff ng Malacanang na umasikaso ng concert ni Bamboo. Maalin man, nagstay man ito, baka December 3, nandun pa rin sa Bagak Bataan. 'Di ba baka extended yung celebration nung kinasal, ganyan, baka doon din yung honeymoon baka may party nung December 3 din. Maalin man pumunta sa concert ni Bamboo or nagstay doon sa Bagak, bakit hindi man lang makapaggawa ng video para magpahayag ng pakikiramay? Bakit written lang yung statement? Pupuntahan natin mamaya yung ginawang timeline ng mga Ensaymada vloggers kasi naglagay sila ng time na December 2, 3, 4, 5 ganon. Na fake news daw yung vlog ni Miss Maharlika. Okay, December 2 yung wedding. Yun lang, yun nagkamali lang sa isang date. Pero hindi pa rin nagkakamali ang lahat ng Pilipino sa pagtatanong nasaan ka. December 5 nagka-COVID. So, pagkatapos ng concert ni Bamboo, pagkatapos ng family day, pagkatapos ng wedding, kinabukasan kasi nun, Marawi, masama na yung pakiramdam, hindi na makapagsalita. Ay ba't nung December 5 mukhang okay na, kaya pa rin gawin yung mga duties daw niya di ba? Ano ang nangyari sa wedding or ano ang nangyari sa concert ni Bamboo pagkatapos ng concert ni Bamboo, pagkatapos ng wedding? Ano ang nangyari? Bakit hindi nakapag video record, nakapag-vlog ng pakikiramay? Kasi ang daming nangyari Nalindol ang Mindanao. 100,000 ang nawalan ng... Shoutout po sa 300 megit na nanonood. Sana magdatagan yung like. Ano ang nangyari? May mga, di ba? Nasa evacuation centers ang mga taga Mindanao. Nilindol din ang Luzon. Tapos napasabugan ang Marawi. December 3 ng umaga, linggo. Hindi ba makabangon sa higaan ang Pangulo kahit tanghali ng December 3? Linggo yun, di ba? Linggo pinasabog yung gym ng Marawi na may mga namatay. 11 daw yun mga ate at kuya. Wala lang update ngayon. Sabi 4 lang ang namatay, di ba? Parang gusto nilang palabasin na hindi malala yung nangyari. Pero ang namatay mga ate at kuya 11 at may mga sugatan, mga 50 yata katao. Linggo yun. Kinundi na mali pa yung statement. Foreigner daw. Well, wala pa nga, baka ngayon may update na baka nga foreigner. Pero, 'di ba? May umamin yung mauti na, 'di ba, mga local members ng ISIS. Umamin sila yung mga mauti na silang gumawa nun. Bakit nakapag-release ng statement ito na foreign terrorist daw? Para kunwari lang may masabi?
Mag-video ka. Kahit tanghali, kahit hapon ng atres, hapon ng linggo, mag-record ka. Si VP Sara nakatatlong vlog. Nakapagtatlong video, pakikiramay sa mga nalindol, pakikiramay sa namatay doon sa pagsabog sa MSU Marawi, and panawagan kay PBBM na huwag nang makipag-usap sa mga kaliwa. May masama ang pakiramdam ni VP Sara, sabi. Pero nakapag-record ng tatlong video, nakapaggawa ng statement, at nakapagsulat and nag-record ng video. Ito, wala. Tapos, nung latest post niya sa kanyang Facebook, hindi naman siya mukhang lambot lantang gulay or what, hindi naman siya nangayayat, naka-face mask lang, 'di ba? Oh. And also mga ate at kuya, kung totoong may COVID si PBBM, okay, given na tama yung date, December 2. Still, bakit hindi ka makapag-video nung linggo, kahit hapon, kahit gabi ng linggo? Makiramay ka sa mga nalindol, sa mga nagiba ang bahay, sa mga naulila nung mga namatay sa pagsabog. Makiramay ka. Hanggang ngayon, di ka yata nakikiramay, PBBM. O, going back doon sa, ngayon naniniwala kayo, ano naman ang katotohanan sa COVID? Kailan siya nagka-COVID? December 5, right? December 5 ay Martes. Martes na in-announce, like, hating gabi na siya ay nagka-COVID. O, ang dami-daming lakad ng asawa mo, PBBM, kung saan-saan nagpupunta. Oh, ayan, 3 days ago, December 5, may mga kahalubilo. Ba't tayo kipaghalubilo pa ito? Nag-test ba siya ng COVID at nag-negative siya, kaya tuloy-tuloy siya sa kanyang ginagawa? Ang dami niyang pinagkakaabalahan. Ayan. Paanong negative kung magkasama kayong dalawa? Sabi ko nga, yan, ano pa yan? 4 days ago, yan yung family day, ang dami ring kahalubilo. Ay, may nakita akong hindi magandang pagmumukha, lalaki na pumupuso ang kamay. Anyway, so much for him. Kaya ilan na ang nanalo sa loto, kaya dai-dai na. Okay. Ang daming ginagawa ng unang ginang. Mukhang okay ang kanyang pakiramdam. Nag-ribbon cutting pa nga yan sa isang restaurant, di ba? Fuji restaurant, Mount Fuji restaurant ba yun? Busy. Hindi ba kayo magkasama sa sasakyan? Hindi ba kayo magkasama ni Sandro, ni First Lady at ikaw sa pagtulog? Hindi siya nahawa, mas malakas ang immune system niya sa'yo. Ang dami niyang ginagawa. Ang dami niyang nakakahalubilo. Yung tanong ko kagabi hindi na ba kayo nagtatabi sa pagtulog? Kapag may lakad kayo, like yung lakad niyo sa Bataan, hindi kayo magkasama sa isang sasakyan? Pag uwi, hindi kayo magkasama? Kung nag-chopper kayo, hindi rin kayo magkasama sa isang chopper? I don't think so. Kung ikay nagka-COVID, for sure na-transfer mo yan. 'Di ba? Sa mga makakatabi mo, hindi ba kayo naghahawakan ng kamay? Like, naglakad kayo sa simbahan dahil mga ninong-ninang sila, 'di ba? Hindi ba sila magkahawak ng kamay? Hindi ba nakaangkla sa braso ni PBBM yung First Lady? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.